Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba maging effective na MC, maging effective na host sa mga program or event. Maraming nagre-request ng content na ito kaya gagawan ko na. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat meron ka para maging effective kang MC, energy. Dapat energetic ka. Pero paano ka nga ba magiging energetic habang nagsasalita? Kailangan ba habang nagsasalita sumasayaw-sayaw ka? Yung ganyan? Hindi naman kailangan na malikot ka, hindi naman kailangan na galaw ka ng galaw habang nagsasalita para masabi na energetic ka. Paano mo maipapakita or mapaparamdam yung energy mo? May papakita mo yan sa pamamagitan ng masayang pag-uugali, masayang expression ng muka. Kailangan malakas yung boses mo kasi kapag mahina yung boses mo or matamlay kang magsalita, may isip ng mga nakikinig sa'yo na parang napipilitan ka lang sa ginagawa mo. Isa pa, masayang tono ng pagsasalita. Hindi kailangan na matigas. May iba kasi na malakas nga pero matigas naman yung pagsasalita nila. Na para bang siya yung leader ng mga sundalong, minomotivate niya yung mga sundalo niya bago sumabak sa gera. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? At hindi rin naman maganda kung sobrang hina ng boses mo. Dapat yung sakto lang, yung may masayang tono ng pagsasalita. May mga pagkakataon na kailangan mong i-modulate yung voice mo. May mga pagkakataon na sakto lang. Depende sa script or depende sa flow ng program. At isa pa, para maiparamdam na may energy ka or energetic ka, dapat may eye contact ka sa audience mo. May eye contact ka rin sa mga nagpe-perform on stage. Hindi naman po pwede kasing nasa gilid ka lang tapos gaganyan-ganyan ka, sasalita ka lang ng salita, wala kang eye contact sa kanila. Eh di hindi ka mararamdaman ng audience mo. Isa kasi sa mga may malaking responsibilidad sa pagpapaganda ng event or sa pagpapaganda ng program ay yung MC. Kapag napakatamlay magsalita ng MC, eh di matamlay din yung ambience ng program. Kapag energetic naman yung MC, eh di buhay at masaya din yung event. Pangalawa sa mga bagay na dapat meron ka para maging effective na MC, malawak ang vocabulary words. Kailangan marami kang alam na salita na related sa pag-MC. Para lumawak yung vocabulary words mo, pwede kang manood ng mga host or mga sanay na sa pag-MC. Pwede kang manood sa kanila para makakuha ka rin ng idea. Kasi kapag MC ka sa mga competition on stage or sa mga maraming intermission or maraming performers on stage, kailangan alam mo kung paano mo sila i-acknowledge. Halimbawa, natapos nang mag-perform yung isang contestant, tapos maganda yung performance niya. Siyempre, i-acknowledge mo yan, di ba? Sasabihin mo na napakaganda naman ng performance galing sa performer number 1. Tapos may magpe-perform ulit at natapos na yung performance niya. Paano mo i-acknowledge yung performance ng performer number 2? Sasabihin mo ba na napakagandang performance na naman? Puro na lang napakaganda, napakaganda. Hindi pa pwedeng ibahin mo naman yung salita mo. Siyempre, kailangan marami kang alam na salita at ibahin mo naman yung words mo kung paano mo i-acknowledge yung performance ng contestant. Kung nagamit mo na yung napakaganda, ibahin mo naman yung salita mo. Pwede mong sabihin na nakakagulat na performance galing sa performer number 2. Ganon. Kailangan marami kang alam na salita para i-credit or i-acknowledge yung ginawa ng isang tao. Next na bagay na dapat meron ka para maging effective na MC, sense of humor. Nga pala, yung pagiging effective na MC na tinutukoy ko sa video na ito ay yung pagiging effective ng MC sa mga program na hindi naman masyadong formal. Sa mga casual lang or sa mga semi-formal na event. Kagaya ng birthday, kagaya ng curricular activity sa school, nutrition month, buwan ng wika, mga ganyan-ganyan. Hindi ko tinutukoy dito yung pagiging effective ng MC sa mga formal event kagaya ng graduation. Kapag sobrang formal kasi ng event, hindi mo kailangang mag-adlib dyan. Yung iba pa nga, hindi ka inaalaw na mag-adlib. Kailangan sumunod ka talaga sa kung ano yung nandun sa script. Kaya ang pinag-uusapan natin sa video na ito ay yung pagiging effective ng MC sa mga program na kung saan dapat marami kang bala.
Ngayon, paano mo maipapakita yung pagiging effective mong MC sa pamamagitan ng sense of humor? Siyempre, dapat magpatawa ka. At yung pagpapatawa mo, dapat nag-a-adjust yan depende sa attitude ng isang tao. Pwede mong kilalanin yung ugali ng isang tao para makapag-adjust din yung pagpapatawa mo. Hindi naman kasi pwedeng banat ka lang ng banat para lang makapagpatawa, hindi mo alam may mga na-offend na pala. Kaya kung magpapatawa ka, siguraduhin mo na nakakatawa talaga yung pagpapatawa mo or matutuwa talaga yung audience mo, at yung pagpapatawa mo, siguraduhin mo na tugma dun sa program na pinag-e-MChan mo. Bukod sa tugma sa program na pinag-e-MChan mo, dapat yung pagpapatawa mo naka-align din dun sa attitude ng audience mo. Baka kasi patawa ka lang ng patawa, tapos di mo alam, body shaming na pala yung pagpapatawa mo para sa audience mo. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Kaya mas maganda kung basahin mo or kilalanin mo yung attitude ng mga manonood sa'yo. Next na bagay na dapat meron ka para maging effective na MC, no dead air. Yung audience mo at yung mga importante sa program, dapat hindi sila maka-experience ng dead air. May mga pagkakataon kasi na may magpe-perform on stage, tapos hindi pa siya masyadong handa or naghahanda pa lang siya, kahit siya na talaga yung magpe-perform. So, para hindi magkaroon ng dead air at para hindi mainip yung audience mo, ano yung dapat mong gawin? Dapat meron kang mga bala, meron kang inihanda para i-entertain sila. Kagaya ng pagpapalaro, pagkukwento, pagjo-joke, pwedeng kausapin yung audience, magtanong-tanong, pwede ring kantahan mo yung audience mo, kantahan mo yung mga taong nasa harap mo, para lang ma-entertain mo sila at hindi mo ma-experience sa kanila yung dead air. Ako bilang teacher, pagkatapos ng klase ko, at meron pang natitirang oras, mga ilang minuto, para hindi ma-experience ng mga estudyante ko yung dead air, kinakausap ko sila, ine-entertain ko sila, nagtatanong-tanong ako sa kanila. Hulaan nyo kung ano yung paborito kong subject nung ako'y nag-aaral pa lang. Ang makahula may +1 sa recitation. Mga ganyang halimbawa para lang hindi ma-experience ng ibang tao yung dead air, para hindi boring, di ba? Next na bagay na dapat meron ka or bagay na dapat mong gawin para maging effective na MC, kilalanin ang mga pangalan ng mga importante sa program. Kahit casual or semi-formal lang yung event, bukod sa nagiging effective kang MC, nagiging professional ka ring MC kung inaalam mo yung mga pangalan ng mga importante sa program. Kung birthday yung pupuntahan mo, dapat alam mo yung pangalan ng birthday celebrant, alam mo yung pangalan ng mga magulang niya. Kung individual competition naman yung pupuntahan mo or pag-e-MChan mo, dapat kilala mo yung mga magpe-perform on stage. Mas na-appreciate kasi ng audience mo and mas na-appreciate ng mga importante sa program kapag alam mo yung mga pangalan nila. Sa ganyang bagay kasi, mararamdaman ng mga tao na hindi ka lang basta MC, parang parte ka rin ng program. Or para ka ring may intimate relationship sa mga tao sa paligid mo. Kagaya ng mga commentator sa liga, pinag-aaralan nila yung pangalan ng mga manlalaro or kahit yung mga achievement nila, kahit yung mga narating nila sa pagiging player. Naaalala ko nung nanood ako ng FIBA World Cup, basketball yun eh, nung nakashoot yung isang Filipino player, sinabi ng commentator na etong player na ito, 3-time best import siya sa liga nila. So ako, bilang manonood, napaisip ako, paano niya nalaman yun? Hindi naman sila magkakilala, magkaibang lahi naman sila, magkaibang bansa. So, bilang manonood, na-appreciate ko yung pagiging commentator niya. At yun yung mga bagay na dapat mong gawin or mga bagay na dapat meron ka para maging effective na MC na nandito sa video na ito. Kung natuwa ka, like mo tong video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, subscribe ka na syempre. Para maging updated ka or masusubaybayan mo agad kapag nag-upload pa yung channel na ito. Ngayon, bago magtapos ang video na ito, gusto mo bang malaman kung paano mawala yung kaba kapag magsasalita sa harap ng maraming tao? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Maaring nandito yan or nandito. Pagka-click mo, mapapanood mo na.